nanalo ang Los Angeles Lakers ng 47 games nung nakaraang season na sapat lang para makapasok sila sa play-in tournament. Magiging mas mahirap lamang ang Western Conference ngayong season dahil sa pagsali ng Houston Rockets, Memphis Grizzlies at marahil pati na rin ang San Antonio Spurs sa masikip na laban para sa playoffs. Malinaw na kailangan ng Lakers ng dagdag na talento. Mas maganda pa kung ang bagong manlalaro ay maaaring magsilbing tulay sa paparating na post-LeBron era. Samantala, halos binago na ng Charlotte Hornets ang lahat nitong nakaraang taon. Bagong pagmamay-ari, bagong front office, at bagong head coach ang naroroon upang pamahalaan ang mga unang yugto ng kanilang rebuild. Si Brandon Miller, ang number 2 overall pick mula sa 2023 draft, ay nagtapos sa ikatlong pwesto sa Rookie of the Year voting noong nakaraang season. Si T.J. Salaun, ang number 6 overall pick ngayong taon, ay nag-aalok ng karagdagang long-term upside. Si LaMelo Ball na nakaligtaan ng 106 games sa nakaraang 2 taon ay isang holdover mula sa nakaraang pamunuan. Noon ay all-star at dynamic passer na tila pinakaangkop maglaro sa ilalim ng maliwanag na ilaw, si Ball ay maaaring maging ang spark na kailangan ng Los Angeles. Upang makuha siya doon, kailangan maglaan ng draft equity sa mga young Hornets, isali ang 3-team trade bilang tagapagpadaloy at sirain ang hindi kapansin-pansing suporta ng Lakers. Isasali natin ang Sacramento Kings dahil ang kanilang off-season fiddling ay nag-iwan sa kanila ng labis na scoring talent ngunit kulang sa wing. Maaari rin silang magbigay sa pick package patungo sa Hornets nang hindi masyadong nasasaktan ang kanilang long-term draft prospects. Los Angeles Lakers matatanggap si LaMelo Ball. Charlotte Hornets naman ay matatanggap sina Kevin Huerter, Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent, Dalton Knecht, 2026 first round swap via LA, Lakers 2028 first round swap via LA, Lakers 2029 first round pick via LA Lakers unprotected. Sacramento Kings matatanggap si Rui Hachimura. Maraming bagay ang kailangang suriin. Hatiin natin ito batay sa bawat team. Hornets makukuha sina Kevin Huerter, Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent, Dalton Knecht 2026 first round swap via LA Lakers. Kilala si Ball sa kanyang slick ball handling at preternatural court vision. May elite size siya para sa isang guard sa 6 foot 7 inches. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Team USA Basketball ay papasok sa 2024 Summer Olympics sa Paris bilang pangunahing paborito upang makuha ang gintong medalya. Hindi na ito nakakagulat dahil sa sobrang lakas ng kanilang roster na kinabibilangan ni LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Devin Booker at Kevin Durant. Ang team ni Steve Kerr ay wala ring pinakamahirap na grupo. Maglalaro sila laban sa Serbia, Puerto Rico at South Sudan. Ang Canada na nasa Group A, ang itinuturing na pinakamalaking banta sa US sa kanilang pagnanais na makuha ang ginto. Gayunpaman, ayon kay Brian Windhorst, hindi ito ang kaso. Naniniwala si Windy na ang Serbia na pinamumunuan ng 2 beses na NBA MVP na si Nikola Jokic ang team na kailangang bantayan ng Estados Unidos. Ipinaliwanag niya ito sa Hoops Collective Podcast. Sa aking pananaw, ang Serbia ang team na may pinakamalaking chance na talunin ang Team USA. Ang dahilan, una, ang pinakamay talento na team bukod sa mga Amerikano ay ang mga Canadians, pero ang Canada ay naglalaro ng estilo na komportable ang USA. Kapag naglalaro ang dalawang team na ito, hindi ito isang FIBA game, ito ay isang NBA game. Sila ay komportable sa Vegas 2 linggo na ang nakalipas, komportable sila kahit na natalo sila sa laro noong nakaraang taon sa Manila. Oo, maaaring talunin ng Canada ang US, pero mahal ko ang chance ng US 4 sa 5 siguro. Ang Serbia ay naglalaro, sila ay malalaki, maaari silang maglagay ng 7 talampakan, 6 foot 11 inches kung gusto nila sa harapan. Mayroon silang arguably ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo, si Jokic. Mayroon silang NBA level perimeter player na si Bogdan Bogdanovic and Vasily Hemikic sa paghahanda para sa Olympics. Nakalaro na ng Team USA ang Serbia sa Abu Dhabi noong Miyerkules at dinumina sila, nanalo ng 105-79. Pinangunahan ni Curry ang laban na may 24 points matapos ang ilang tahimik na pagpapakita laban sa Australia at Canada. Si Bam Adebayo ay may 17 points din sa panalo. Ang US at Serbia ay magsisimula sa kanilang Olympics journey sa July 28 laban sa isa't isa. Sa kabila ng isang panig na panalo, alam ng mga Amerikano na kayang makipagkompetensya ng mga Serbia kapag nasa buong lakas sila. Gaya ng sinabi ni Windy, wala talagang sagot para sa pagtigil kay Jokic. Si Bojan Bogdanovic ay maaaring uminit mula sa labas anumang oras
habang si Vasily Hemicic ay kumukumpleto sa NBA backcourt ng Serbia. Dagdag pa, hindi naglaro si Bogdanovic sa exhibition matchup habang si The Joker ay nakaupo sa unang quarter at naglaro ng limitadong minuto sa huling 3 periods. Si Stephen Curry at ang kanyang mga kasamahan ay may ilang warm-up games pa sa London laban sa South Sudan sa Sabado at Germany sa Lunes bago ang kanilang pagbubukas sa ika-28 sa Lille, France. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang kombinasyon ng laki at kakayahan sa pag-shoot ni Quinten Post ay palaging magiging kaakit-akit para sa Golden State Warriors at lalo pang tumindi ang pananaw na ito sa kanyang pinakahihintay na debut sa Summer League noong Biyernes ng gabi. Matapos makaligtaan ng unang 6 na laro ng Summer League dahil sa injury sa binti, nagpakitang gilas si Post sa ilalim ng minute restriction habang umabot ang Warriors sa semifinals sa Las Vegas sa pamamagitan ng isang mahirap na 90-83 na panalo laban sa Oklahoma City Thunder. Ipinakita ni Quinten Post ang kanyang mga kakayahan sa kanyang debut para sa Warriors. Pagkatapos magmula sa bench sa likod ng starting big na si Roman Sorkin, sinamantala ng 52nd overall pick sa nakaraang buwan ng draft ang isang mismatch sa transition upang magawa ang kanyang unang shot sa paint sa unang yugto. Hindi siya kumuha ng unang 3-point attempt hanggang sa huli ng second quarter, ngunit ito ay walang mintis mula sa assist ni Golden State guard Pat Spencer. Nailagay ni Post ang isa pang 3 puntos mula sa pick and pop kasama si Ethan Thompson sa third quarter, natapos ang laro na may 10 points with 4 of 7 shooting at 2 of 4 mula sa 3-point range, 3 rebounds, 1 assist at 1 steal sa loob ng mas mababa sa 15 minutes. Sa halos lahat ng kanilang nakaraang mga tagumpay sa Summer League na nanggaling sa double digits, nahirapan ang Warriors laban sa winless Thunder. Isang pagbangon ng OKC ay nagtali ng laro sa 80-80, may mahigit 2 minuto na lang ang natitira, ngunit nagpakalma ang Golden State sa pamamagitan ng ilang malalaking plays sa huling bahagi. Ang kamakailan lang na nasign na two-way contracted wing na si Daquan Plowden ay nagkaroon ng isang malaking chase down block at putback dunk sa huling mga minuto, natapos na may 13 points, 3 rebounds at 2 assists of 4 of 11 shooting sa loob ng halos 27 minutes. Si Spencer ang nanguna sa kanyang pangalawang sunod na highly efficient performance, nagtala ng 17 points, 7 assists, WTEH 8 of 10 shooting mula sa floor. Ang dating top 10 pick na si Kevin Knox II ay nagpatuloy ng kanyang push para sa isa pang NBA contract, gumawa ng ilang malalaking shots at nagsecure ng ilang malalakas na rebounds sa huling yugto upang magtapos na may 14 points, 10 rebounds, double-double at game high plus 15. Si Spencer ang nanguna sa kanyang pangalawang sunod na highly efficient performance, nagtala ng 17 points, 7 assists with 8 of 10 shooting mula sa floor. Ang Golden State ay nagkaroon ng 6 na players na nag-score ng double figures, pinangunahan ng 17 points ni Spencer habang sila ay nag-shoot ng 45.6% mula sa floor kumpara sa 38% ng OKC. Nag-record din ang Warriors ng 5 higit pang offensive rebounds at 2 higit pang steals kaysa sa kanilang kalaban, na secure ang kanilang pagpasok sa semifinals sa kabila ng ilang nerbiyosong sandali sa huli ng laro. Ano ang masasabi nyo doon? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.